Mamaling, nakita mo na ba yung tsura mo sa camera? Oh. Ikaw yan, Mamaling. Oh, di ba? Ikaw yan. Oh, ikaw yan. Nasa camera ka, sa TV. Oh. Nasa TV ka, Mamaling. Nandun ako. Oh, yun oh. Oh, nasa loob ka ng camera. Nasa loob ka. Di ba, Mamaling? Oh. Ano masasabi mo sa itsura mo? Yeah. Ano mo? Ikaw, mamaya masasabi mo sa itsura mo, oh. Nakakatawa nga eh. Eh, pambihira naman, Mamaling. Ano? Ha? Di matanda yan. Ayos yan. Tanda na ang tao. Yo, mga kanisimakers, siyempre kasama ko ngayon ang aking pinakamamahal na tita. Siyempre, ang aking Mama Nene. Hindi ko siya tinatawag na tita, kundi Mama Nene. Alam nyo ba, mga kanisimakers, kung bakit? Kasi si Mama Nene, si Mama Nene ang tinuturing kong ikalawang ina. Siyempre naman, ang Mama Nene ko, isa sa mga nag-alaga sa amin nung bata kami. Talaga nung pagka ko nagkakasakit, nang-hospital, Mama Nene ko nag-aalaga sa amin. Yung katulong at katuwang ng aking nanay sa, siyempre, pagpapalaki sa aming magkakapatid. Kaya ngayon, nandito ako sa Aklan. At siyempre nakakatuwa isipin na kasama ko ngayon ang aking Mama Nene. Di ba, Mama Nene ko? Alam niyo ba, ilang taon na aking Mama Nene? Walaan niyo. Mama Nene, ilang taon ka na ba? Ha? Ano, mula 88 na yata. 88? Ba't 88? 1933. Lagi Oh. mo ha. Kaya Mama Nene ko ay... Di ba 88 na? Hindi, Sobra. sobra pa, Mama Ning. Ano ba ako? Yeah. Ha? Saan? Ang mga kanisimakers, ang aking tita ay 92 years old na, mga kanisimakers. Pero kita niyo aking tita, malakas pa rin. Nakakapaglakad pa rin. Grabe. Nakaka-2 rounds pa to. Grabe. Hindi, mga kanisimakers, ang aking tita ay going to 93 years old this coming July. Grabe. July 8. Diba? Ano at Mama Nene ko, syempre nakakatuwa naman na kasama ko ang tita ko ngayon dito sa Aklan. Hindi ram, tagal din namin hindi nagkita ng Mama Nene ko. Maybe 7 years. Diba? 6 years, sorry. 6 years kami hindi nagkita ng aking Mama Nene. 2019 kami dumalaw dito, last time din 2025 na. Bili mo 6 years, kaya na-miss ko. Na-miss ko ang aking pinakamamahal na tita, Mama Nene. Grabe naman talaga. Mama Nene, hindi niyo na itatanong, magaling na singer to Mama Nene. Di ba magaling ka singer? Magaling ka kumanta? Singer pa habang naghuhugas ng kaldero, naghuhugas ng pinggan. Sino na ngayon ang mga choir doon sa simbahan? Yung mga kabataan na yung mga choir. Kasi kaya itatanong ng tita ko yan. Kasi Mama Nene ko, choir yan dati. Sa simbahan. Kaya kinukwento ko nga, sabi siya magaling kumanta to. Habang naghuhugas, maalala mo kaya. Kaya yan, Mama Nene ko, grabe yan pag... Pero kung sininidiyo si Boy pa. Buhay pa. Sinari spirito. Patay na yun, Mama Nene, lahat na yun. Lahat ng mga nakasama mo sa choir, patay na yun. Wala. Patay na yun, lahat yun. Dadating daw yung order ko. Sininidiyo siya, sinari spirito. Sinari mali. Balik mo na lang. Ay, may kasama eh. Lahat yung Mama Nene, ano na yun. Ang sarap ng kwentuhan niyo ah. Ano na yun? Ano na yun, Mama Nene? Vlog pa. Ano na yun, Mama Nene? Oo, diba? Alam mo, alam niyo mga kanisimakers, hindi niya itatanong ang Mama Nene ko, magaling kumanta to nung kabataan niya. So, hihingi tayo ng konting sample. Hindi tayo konting sample, Mama Nene. Ano mo naman ako, Ganda mo sa pwede simbahan. mo naman ng konting sample lang. Grabe, kasi kagabi mga kanisimakers natin itong tita na kumakanta.
Kumakanta ba isa nandun sa kama niya kumakanta. Kaya sabi ko kaya pa pala ng aking tita na kumanta. Grabe naman talaga. Ay, mabalik pa rin mo ng konting Hindi na. kaya, bigyan mo kami ng mga konting ano dyan. Grabe mga kanisa, siyempre nakakalungkot din na makita kong aking tita sa ganitong sitwasyon na medyo nabawasan na ang kanyang lakas. Siyempre hindi na ganun kalakas na Amazing ang lumakad. edad niyan. Yun, that's nasabi ko na tita. 93. Nasabi ko na lahat kayo. Marami. Nandito kasi mga tita ko, palibot sa amin mga kanisa. Pag may misa doon, kumakanta pa kami. Kumanta ka na. Siyempre kumakanta ang tao. Kumanta ka na Ay, yung iba kanta din mo marukman. sa simbahan. Pakita mo yung sample mo. Maganda ka kumanta eh. Sige na. Ayaw ko. Ay, Naiya ang aking mama nene eh. Dati kasi nung kabataan ko, mga kanisa makers, naalala ko, nagre-record pa kami ng tita ko. Ayaw ko. Yung kaset pa yun, the record, yung pinipindot mo yung play sa record sabay para mag-record. Ngayon kasi cellphone eh. So, yun. Kasama. Naalala ko yung nalulugaw pa ako, no? Oo nga pala mga kanisa makers. Pinaalala ng tita ko. Pinaalala ng tita ko na nagtitinda siya ng lugaw doon sa mismong bahay namin. Mabenta. Coming week. Sobra. Mabenta talaga naman. Pinipilaan niya. Sabihin ng mga tropa namin, Mama Nene, yung lugaw mo, di kaya tayo nagtinda. So, gano'n. Magaganda. Ayan ang mga magaganda ko. Ayun, si Tita Neneng. Grabe naman talaga. Ayan ang mga magaganda kong Ate pinsa. Neneng. Ate Neneng. Alright, aba. Ay, talaga namang maganda ka naman talaga. Oh. Alright mga kanisimakers, kasama ko naman ngayon ang aking Tita Neneng. Siyempre, isa sa mga pinakamamahal ko rin tita. Grabe, alam nyo ba na ito ang pinakamatanda sa kanila? Si Tita Neneng ay 93 years old. Pero hindi halata. Mukha na silang magka-edad ni Mama Nene. Mukha lang 92. Ito siyempre si Mama Nene ay 92 years old siyempre. Tulad nga nasabi ko kanina, si Mama Nene nagpalaki sa amin. At siyempre naman si pinakamatanda. Sa 12 kami magkapatid. Ako ang pinakamatanda. Grabe no mga kanisimakers, pero ngayon nakikita pa rin, bakas pa rin ang kagandahan sa kanilang mga mukha. Nakikita mo yung kagandahan nila ng mga dalaga sila. Makikita pa eh. Sino ang kausap mo? Sarili nyo kayo. Wala tayong kausap dito, pambihira naman. Talaga. So ganito, Itlog. mga kanisimakers, ito nga pala, syempre, may kanya-kanya silang story. Ay, tita, alam, si Kate, ikaw ba tita Ning magaling rin ba kumanta? Nung kabataan mo? Ikaw tita Ning. Ako matanda ako. Oh, hindi, Ako ang pinakamatanda sa 12. kaya nga, o nga pala mga kanisimakers, 12 silang magkakapatid. Masunod ako. Babae at lalaki. 2 lang ang lalaki. 3. Tatlo. Sunod. 3 pala ang lalaki. 3. Luloke. Sino pa? Si Tito Judy. Ayugot. At si Tito Efren, siyempre, diba? Ngayon, si Tita Neneng ay nagkaroon ng asawa, siyempre. Si Mama Neneng naman ay walang asawa. Bakit hindi nag-asawa ba, Mama Neneng ko talaga? Mama Neneng ko kasi talagang dedicated ang kanyang buhay sa Panginoon. Talaga na mga naglingkod siya sa Panginoon. Pero hindi madre yan. Hindi madre yan. Siya naman, si Tita Neneng naman, siyempre, naging isang mabuting ina ng tahanan. Talaga naman ang tita ko. Grabe naman talaga. So, masaya ako, mga kanisimakers, nakasama kong 2 tita ko. Buhay mo, 92 at 93 years old, mga kanisimakers. Konting taon na lang pala, Tita Ning, ikaw. Magwa 100 years ka na. Gano'n? Magiging 100 years ka na, 100 taon ka na. Oo. Oh. Ano bang taon ang gusto mong abutin? Bala si Lord. Kailan? Hanggang ilang taon ba ang gusto mong abutin, tita? Ikaw, Mama Neng, ilang taon ang gusto mong abutin? 92 ka na. 8 taon na lang. Ano ka na? 100. Sa English yan, centennial year ang tawag Ay, dyan. 93 ako. 93, di 7 years na lang. Grabe. Oh. Sunod lang naman kami.
Pag naging 100 years na si Tita Neneng, anong gagawin? Magkakaroon kayo ng 100,000 pesos yata sa gobyerno o baka 1 million pa nga. O paano yung Tita Neneng, pag binigyan ka ng ganong halaga, anong gagawin mo sa pera niya? Butik magbibigay sila. Tita Neneng, anong Bibigay gagawin? yan, 100. 100,000 Mama Neneng, pag naging 100 years na kayo sa mundong ito, Oo. Sabi ibigyan. binibigyan Mama Neneng. Sipin nyo, 100 years kayo sa mundo. Binibigyan. Wala namang nangyari. Grabe, 100 years. Wala namang nangyari. Ay, Ay, ba't walang nangyari? Siyempre, naging masaya din ang buhay niya. Sa loob ng 100 years, ikaw naman, Tita. Grabe naman. Sa loob ng 100 years. Kumbira. Ikaw, Tita, anong gagawin mo sa ano na yun? Sa halimbawa, umabot ka ng 100 years. O, anong gagawin mo sa perang ilang ibibigay taon sa... pa kami mag-100 years? Ikaw, ano? Pag Wala 100, na lang. binibigyan ng ano? 100 years, binibigyan ng gobyerno. Ng gobyerno? Yes. 8 taon na lang. Totoo yan. Pag 100 years, 7 years na lang, 100 na ang aking tita. Pero hindi naman yan, mukha pa rin 60. At Mukha pa rin 7. pag binigyan ako ng pera, ibibigay ko rin sa mga nangailangan. Ba, kita niyo naman. Oo. Sino ba yung mga nangangailangan niya? Tita, ako nangangailangan ako, tita. Ay, ikaw, bigyan. Punta ka dito. Ako ang bibigay ko sa mga pamangkin ko. Punta ka dito. Bibigay. Nag-aaral. Nag-aaral. Oo. Tinan mo mga kanisa mga kasama, kita nyo kung gaano kabubuti, merong busilak na puso ang aking mga tita, biro nyo naman. Biro mo, naghirap sila ng 100 years dito sa mundo, dito sa mundo, 100 years, makakuha na ng pera, bibigay din lang nila. Biro mo mga kanisa mga Ay, kasama. ano, hindi ko naman madala yun sa pagkamatay ko. Hindi, abot pa kayo ng 1,000 years eh. Abutin niyo pa yung mga kapwa-kapwa niyo, tapos di na kayo makapagsalita, senyas na lang kayo. Abutan na kaya ako ng gano'n. Hindi na yan. Ilang taon na ba kami ngayon na matanda na? 92 ka na, Mama Ning. 92. Tita Ning, 93. 93 ako. Talaga. Malapit na lang mag-100. 7 taon na lang. Ano kaya pag nag-100 ako? Maabutan pa kaya? Abutan yan, Tita Ning. Itong Bakit hindi taon pa. positive lang? Tiwala lang. Kailangan tiwala 100 na 100 years. Ikaw ba, Tita Ning, gusto mong maging umabot ng 100 years? Ay, 1 year lang ang ano namin Oo yan. nga, 1 year lang. So, ikaw nga, Tita, gusto mong umabot ng 100 years? Siyempre, basta Matinding selebrasyon yun, Mama Ning. Pag kayo, umabot kayo ng 100 years, sobrang... Ay, pag 100 years, wala na ako ginamang ano sa pamilya. Ay, Wala na, wala. Pabuti na lang kunin ka na nito. Oo. Grabe naman. Pag 100 years, no, nakaigana lang kayo, Mama Ning, no? ay ilang taon na lang. Pero ito pa, 8 years pa, bago ka maging 100. 8 years, 8 taon, Mama Ning. 80 yun ako. 92 ka na ngayon eh, si Tita Ning, 93. Ay ilang taon na Isipin lang. mo. Wala. Hmm. 7 taon na lang. Wala. Grabe, alam niyo ba, mga kanisi, Marcos, panahon pa ng hapon. Nakaabot pa ako ng ganun kasi no? Grabe, no? Panahon pa ng hapon, sinilang na sila, di ba? Di ba, mga tita? Oo, hindi. Panahon ng hapon. Ay, panahon ng hapon, ay ilan na ako noon. Kasi lang nga kami. Oo. Kaya nga, dahil tinapot kayo ng panahon ng hapon, ng gera. Oo. Oo, kaya nga, inabot kayo. 1940 hapon. Tandaan ko pa yun, mga ano ng hapon. Oo, ano ba yung kuting ano, kwentuhan mo kami, tita, ano ba nangyari mga panahon ng hapon? Takbo yata kayong takbo ng Kaya bundok. Doon kami sa bundok, nag-iba Alam na alam ko na nga Si- ikwento eh. Ayan sinasabi ko sa inyo mga kanisman, itong dalawang tita ko na ito talaga nga, tatanda na. Ibig ko sabihin, di yun, biro lang yung mga kanisman. Ibig ko sabihin, punong-puno na sila ng karanasan dito sa mundo, syempre naman. Ginoon pagdating sa experience ng buhay, sa karanasan ng buhay, malungkot man o masaya, punong-puno ang kanilang isip at puso ng mga ganyang bagay. So talaga naman. So pagdating sa mga payo, sa mga dapat gawin natin sa mga buhay-buhay natin kabataan, siyempre sa mga elders tayo dapat makinig. Diba? So ikaw ba, Tita Ning, ano bang pinakamagandang payo na maibibigay mo sa kabataan? Kanino? Sa mga kabataan Sa mga ngayon, kabataan? yes, anong pinakamagandang mong payo para sa'yo? Anong pinakamagandang payo? Ang pinakamagandang payo, magawa sila ng mabuti para mabuti rin ang darating sa kanila.
Oo. Yun lang, wala na ba iba? Yun lang. Hindi, magsikap. Yo, syempre, magsikap. Ikaw naman, Mama Neng. Mama Nene, ang aking pinakamamahal na Mama Nene. Mama Nene, anong payo mo sa mga kabataan? Gusto ko sa mga kabataan, Hmm. huwag sila magkalimot sa Panginoong Diyos. Gusto ko talaga pag linggong araw, magsimba sila. At saka yung mabuti silang mga kabataan, sa mga matatanda, huwag silang magpasaway. Yun ang gusto ko sa mga kabataan ngayon na tinuturuan ko talaga ng kailangan gumawa sila ng kabutihan. Di ba? Tama. Yun. Huwag Tama. mong kalimutan yung Diyos. Ang Diyos ang ano sa lahat. Tama. Kaya nga, gumawa sila Minsan ng hindi ka kabutihan. magsisimba, pero kung minsan hindi ka makapagsimba, huwag mong kalimutang banggitin ang pangalan ng Panginoon. Tama. Ayun mga kanisima, sinasabi ko sa inyo, pagdating sa karunungan at payo, syempre tayo, makikinig tayo sa mga matatanda. Kasi may ilang kabataan ngayon na talaga naman porket malalaki na sila, malalakas na, nakakalimutan na nila ang kanilang mga magulang. Ayun Siyempre, lang. yung ba, halimbawa, baka nawawalan ng utang na loob sa kanilang mga elders, kumbaga sa mga matatanda. Siyempre dapat lumilingon din tayo, tatanaw din tayo ng utang na Tama, loob oo. sa ating mga magulang at mga nakatatanda. Kaya Ah, una sa lahat talaga, inaano namin sa kanila, huwag sila makalimot sa araw ng Kailangan linggo, sa mga kabataan sa ay pagsimba. magalang Yun ang at saka number Huwag sila ano makalimot. yung mga matatanda para ang Diyos ay malapit din sa kanila. Tama. Oo. Diba? Napakagandang pahay naman. Kaya pag nagsasalita ng mga elders, mga kanisimakas, lalong-lalo na ang mga tita ko na talaga ng mga matitindi na ang edad. Ako, Diyos ko, mga kanisimakas, talagang tumatahimik na lang, tumatahimik na lang ako at nakikinig eh. So, mga kanisimakas, no? So, ano tita? At saka magsikap sa buhay Yun. para hindi ka Maghirap. kahit hindi ka mayaman, magsikap ka na lang, mayroon kang magamit araw-araw. Oo nga eh. Oo. Pero napansin ko pag si Mama Nene, ba't wala ka salamin, Mama Nene? Hindi ka nakikita ng sasalamin. Malinaw pa rin ba yung mata mo? Ha? Grabe, no? Oo, ano pa, sa tao, Nakikita pa. Oo. Ikaw tanong nga, ikaw titanong, talagang lagi ka na nakasalamin, no? Hindi na talagang malabo na. Sa Hindi linggo naman. hindi malabo ang mata ko. Kahit hindi wala akong salamin. Oo, Ah, talaga? Kailan Oo. pag nagbasa lang yun, kailangan may salamin. nagbabasa pa ako, walang Alam niyo salamin. ba mga kanisimakas, itong tita Neneng ko, nakikita ko, nagdidilig pa ng halaman to minsan eh. Di ba ito nagdidilig ka pa ba ng halaman? Minsan? Nagdidilig ka pa ng halaman? Sino? Ikaw? Lahat ang trabaho sa bahay, ginagawa ko. O, kita nyo mga kanisimakas, 93 years old doing the chores. Nagluluto. At home, ginawa mga kanisyo, nagluluto, nagdidilig, naglalaba pa. Sobra naman. Kaso lang si Mama Nene, hindi na yata naglalaba eh. Si Mama Nene ang pinaglalaban ngayon. Talaga. Alam mo hindi. Mayroon namang tagapaglabahan. Naglalaba rin ako eh. Ah, naglalaba pala si Mama Nene. Oo. Nilalaban lang niya yung panty niya, ako siyempre. Hindi ako naglalaba, mayroon akong labandila. Ah, siyempre naman. Damit na pamangkin kung isa lang, sama ko kung warang naglalaba eh. Mayroon akong tagapagluto sa bahay. Pero alam niyo mga kanisimakers, itong mga tita ko na to, mga kamag-anak namin, na talaga na mga lilingot-lilingonin ko. Ano man ang mangyari. Dahil kasi sila talaga yung mga talagang naging ehemplo namin. Sila talaga yung mga naging sandigan namin ng kabataan namin. Na talaga naman, ang laki ng naging bahagi nila sa aming buhay, sa aming kabataan, pagiging kabataan. Kung ano man kami ngayon, ay syempre yan ay utang na loob namin sa aming mga nakatatanda. Siyempre, yung mga payo nila at mga pangaral nila sa amin na lagi namin babaunin saan man kami pumunta. Talaga naman. Ang payo ko, magsikap. Magsikap sa buhay. Pagkatapos, huwag kang gagawa ng mga masama. Yan. Lalo sa kapwa, huwag kang maggawa ng masama. Pero tita, ano pansin, sa kayong 12 magkakapatid, kayo ba lahat magkakasundo? Oo, hindi kami nag-aaway. Yun, ang maganda doon, di ba? Pero siyempre minsan may konting tampuan. Wala kami. Wala talaga? Oo. Oo, talaga?
ko. Minsan lang. Minsan! Sumasagot lang. Oh, Sa kung ano. sagot. Pero, hindi kami nagtatampuhan na. Sige nga, sige. Kami magbabatian. Sino ba sa inyong magkakapatid na 12? Sino ang pinakapasaway? Naku po, naku. Wala. Walang pasaway. Kung sino ba, ikaw, Pati mga lalaki. ikaw ba Taling, sa inyong magkakapatid, sinong nakakaaway mo minsan? Wala. Wala? Talaga naman ako. Ikaw ba Maling? Sino sa magkakapatid, sino yung nakakaaway mo minsan? Wala naman kami. Wala akong inaaway mga kapatid eh. So, Hindi kita nyo? Hindi naman kami nag-aaway. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kanisimakers. Hindi mo kaya sila nagang timpalaan ng mahabang buhay dahil ginamit nila ito sa tama at sa wastong paraan. Hindi mo, 12 silang magkakapatid. Wala man lang sila nakakaaway samantalang Hindi kami nag-aaway. Ang tatanda na namin. Hindi mo may mga magkakapatid, 2 lang, 3, hindi pa magkakasundo. Ay si tatay, may nag-aaway. paano yun? Labing si tatay. Talaga? Ayaw niyang mag-aaway kami. Oo, papaluin ka niyan pag Tita Ning, ano mo naman ako, medyo pagingan mo naman kami kung paano ba kayo pinalaki ni Lolo at ni Lola. Paano ba kayo pinalaki? Kumbaga, paano kayo inalagaan? Siyempre, pinalaki. Ni tatay at Ni ni tatay at ni nanay. Yung kagadoy, mga kanisimakers, kadadalaw lang namin sa puntod pala kanina. Ni Lolo at ni Lola. Yun. Kami, si tatay noon, masipag. Oo, maaga ka ron, nagluluto na, pinapakain na kami. Oo, at saka, masipag siya talaga sa tatay. Alagang-alaga kami. Oo, naalala ko, may si Lolo magsaka. Ikaw, Mama Ning, paano mo naalala si Lola? Si Lola, si Nanay, paano mo siya naalala? Bilang nanay sa inyo. Sa inyo Kasi si nanay ano talaga si nanay, mapagmahal ng akamo. Si tatay. Pero naman kasi, namatay, nagsumbong ako kasi kung minsan, ako kasi parang, kumbaga sa ano ay, hindi ko lang masabi kung parang inaapi kasi wala naman kaming lalaking kapatid na malaki. Ako ang sasabihin, babantayan ko yung kalabaw. Gagalit ako. Grabe. Dapat yata si Tita Ning ang nagbabantay dahil si Tita Ning ang panganay. Kasi ako panganay, wala akong ginagawa, mag-aaral lang ako. Kaya pala. Ako Kasi Mama Ning hindi nakapag-aral. Kaya pala. Nag-aaral din ako, pero grade Nag-aaral din yan. Grade 4 lang. Pinaano ko Kaya naman mag-college yung, ka, nag-ano. ay nagagalit talaga yung kalabaw. Kasi wala akong kapatid na lalaking malaki pa. Si Nonoy Lope. Di pa kasi siya gagalit nga Hindi, ang ako. bait-bait ng Eh tatay. di ba Maning hilig mo palang magaling ka pala mag-araro? No, nag-aararo ka ba dati? Hindi naman. Bantay lang ng kalabaw. Bantay lang na tayo. Bantay lang ng Yan ang kalabaw. Mayroon din kami pinagatayan ka. tagabantay. Halimbawa, may tali yung kalabaw, may tali. Kung saan mo siya ilagay, tatali ko doon. Mayroon din kami tagabantay ng kalabaw. Kaya ako minsan umaalis dahil masyado ako. Inalo lang ba yung tinatali-tali mo? yung Pinakagalitan ko po kalabaw? yun. Minsan, inaano mo, binabantayan mo lang huwag kung pumunta kung saan na lugar. Ganun lang. Si ano ba, si Lola ba? Si Lolo may higpit na mga magulang. Hindi si tatay mahigpit. Mahigpit si tatay yung lalo pag may mga lalaki. Na naliligaw? Sa amin. Oo, ang higpit-higpit niya yan. Si tatay, Walang nag-ano sa amin sa bahay. Grabe, no? si tatay na yun, ako lagi pinapalo. Kasi, pinapalo ako, pinapalood ako. Oh, tapos, Pinapalood talaga ako dyan. Pag wala siya, tatayo naman ako. Pag malapit. Kasi, ba't ka naman pinapalo, Mama Ning, Bira? ayaw kong inaano ako lagi. Yung, halimbawa, inuutosan ako ng kanina, hindi kalabaw nga kami. Inuutosan ako, magalit ako pag ano ko eh. Pero swerte pala, si Tita Ning pala lagi nakakatakas sa nag-aaral na nag-aaral. Grabe naman si Tita. Sino ba sumunod sa'yo, Mama Ning? Si Tita Diding? Nonoy Lupi. Ano, Lupi? Matanda na rin, no? Saan naman siya? Pero alam niyo mga kanisimakers, isa pa lang ang nababawa sa kanila, ang aking paborito na si Tito Chody. Dahil nga syempre sa sakit. Si Chody, namatay na namatay yan. nga.
Bali, kung Ilan di lang nagkasakit si Tito, kasi pandemic yun, during pandemic days. Kaya, hindi namin nadalaw, masakit man sa damdamin na hindi namin madalaw si Tito. Eh, wala tayong magagawa dahil pandemic nga. That was during Oo. pandemic days. So, ganun. Ay, si Tita Niling. Buti na Parang Ano maganda nanda ka lang parang Napaka-masikaso talaga ng mga Tito. Timamanig konting huling salita para sa ating mga Nisimakers. Mamaning, mayroon ko bang huling bilin sa kanila, sa inyong mga kabataan na dapat nilang gawin sa kanilang buhay? Yung mga huling payo, kumbaga huling payo. Mamaning, huling payo para sa kabataan. sila ko. Ikaw. Hindi lang. Mama Nene, ikaw muna, Mama Nene. Oh, ikaw, anong pinakamaganda mong payo na may bibigay Ay, ngayon? siyempre, ang unang-una ko talaga inano sa mga kabataan ngayon, huwag sila talaga makalimot sa Panginoong Diyos, lalo kung araw ng linggo, kailangan magsimba sila, at saka gumawa sila ng kabutihan sa kapwa, kung anong mabuti. Kailangan kasi sa tao, maging mabuti ka sa kapwa-tao para hindi ka naman makakawaawa kung wala kang mga kakilala, kaibigan, di ba? Kaya kailangan talaga ano ka rin sa kanila, halimbawa, yung mga kakilala, kailangan ibatiin mo rin, ganun. Ako kasi, kapag bati talaga ako sa mga kahit kasama ko nga simbahan, kaya para kami hindi magkalayo. Kaya kailangan sa tao talaga, kung mapagbati ka sa tao, para bang mayaman ka talaga sa kaibigan, ang kalooban mo masaya, di ba? Wala kang kaaway, di ba, no? So, ikaw naman, Tita Ning, ikaw naman, ang pinaka-huling payo mo para sa aming mga kabataan ng bagong henerasyon. Para sa inyo, ang tayo ko ay ang una-una, huwag kalimutan ng Panginoon sa lahat ng mga gawain. Lahat ano mo sa Kanya, sangguni mo sa Panginoon. Lahat at gigiyahan Kanya. Oo. Tapos maging mabuti kayo sa kapwa. Huwag kayong ano masama sa kapwa. Masama yan. Napakaganda ng mga payo yan. So, ito na lang. Ito, huling tanong na to, mga tita. Ito na lang. Naniniwala ba kayo sa sinasabi na kapag minahal mo ang iyong mga magulang, hahaba ang inyong buhay? Regalo mula sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Ano ba? Mawagalang kayo sa inyong magulang. Totoo yan. At sasabihin ng Panginoon, dahil magalang ka sa iyong mga magulang, gagantimpalaan ka ng mahabang buhay. Totoo ba yun, mga tita? Ikaw, Mama Oo Nene. yan. Oo. Kita niyo naman kaya ako na itanong yan, mga kanisimakers, kasi biruin mo si Mama Nene, 92 years old, si Tita Ning, 93 years old, na talaga naman biniyayaan ng mahabang buhay ng Panginoon. So, kaya tatanong ko, kaya tinanong ko sa kanila yung tanong na yan, siguro, talagang patunay lang na sila ay magagalang naman talaga sa kanilang mga magulang. Kita niyo naman, ang lalakas pa rin, 92. At 93. Kaso nga alam, tita, wala na si Tito, no? Wala na, matagal na. Wala. So, ganun, marami naman kami dito na talaga na nagmamahal naman sa aming mga tita. Sabi sa nga mga ng anak, iba, mga pinsang ko. nagtataka nga sila sa kasi ang edad namin mga matataas na, pero buhay pa kami. Kaya nga eh. Samantala, marami pang bata pa sa amin, nawawala na sila. Sabi ko talagang ganyan, di ba? Kaya pinagpaala kami ng Panginoon. Sabi ko kasi Hindi pag ka naglilingkod naman ka sa Panginoon, kasi- hindi ka basta-basta kinukuha dahil nasa Kanya ka di ba? Naglilingkod. Totoo naman, Mama. Eh, ugali namin, kami magpati naglilingkod kami sa simbahan nila. Hindi lang basta nagsisimba, nagsiservisyo. O, di ba? Hindi lang nagsisimba na para makinig ng misa, kundi lahat talaga nagsisimba pa, nagsiservisyo pa sa kanyang simbahan. Alam niyo ba, mga kanisimakers, itong dalawang tita ko nito ay sobrang madasalin. Grabe, pag ito nagdasal, Ang payo ko, litanya, sobra lahat, minimension kami mga kami mga
pamangkin, mga kapatid, mga lahat kami magpipisa talagang binabanggit sa dasal. At talaga naman, talagang sobrang madasalin. Kaya payo nila, wag makakalimot sa Panginoon. Number one. At saka maging mabuti sa kapwa. Maging mabuti sa kapwa. Sabi nga, di ba? Love God and love thy neighbor. So, yun, no? Dami natin natututo. Pag talaga mga matatanda talaga kausap natin, grabe. Baka kausap ko ba kaya mga tita ko pagdating ng 100 taon? Grabe, 100 years old. Ano mamaling? 100 years old. Kaabot pa. Kaabot ka pa niyan. 100 years old. Ilang taon na ba ako? 92 nga. Si Ate Nene. 93. 7 years. Grabe. Aabot ako ng 100. Makakapag pa naman natin dito, malakas ka pa. Dami mo pang ginagawa Pag mo hindi mga ako- gawain bahay. Well, makaabot pag hindi ako kunin ng Panginoon. Pag kinuha, ay hindi na ako makaabot. Kaya nga eh. So bago mangyaro, siyempre, kikis muna ako sa aking mga tita, talaga naman, bago matapos ang vlog na, kikis muna. Hahalik muna ako sa aking tita. So yun, siyempre, at aking tita Ning, siyempre naman. Siyempre, yung mga kanisimagers, masaya ako. At talaga naman, na nakasama ko at nakausap ko ang aking mga tita at talaga naman malalapit sa aking puso. Ito, ang aking Mama Nene, 92 years old, at ang aking Tita Neneng na 93 years old. Grabe naman mga kanisimakers. So mga kanisimakers, hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood. At syempre, medyo naging mahaba ang talakayan na ito kasi talaga naman marami tayong napulot na pangaral mula sa ating mga matatandang tita. Siyempre, hindi naman matanda to. Aabot pa to ng 100 years old yun. Matanda na yun. So mga kanisimakers, hanggang sa muli. Peace.